ating ang Panginoon ang kumilos sa gabing ito at magbigay kalakasan sa atin. Magpalinis tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming salamat.
pagpapatawad at pag-iingat sa aming Panginoon. Sa mga panahon ang puso namin ay nagsilang Panginoon, dinadalangin namin ang iyong presensya. Tunay na po, hindi mo kami iniwan, Panginoon, Panginoon.
pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mabuhay sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, ko sa gabi nito. Patuloy ka po magtruman, tumabay, magdadalingan, Panginoon, sa bawat motor, sa bawat panalangin, sa bawat patok ng luha, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pagpapala mo. Purihin ka, salamat po sa pangalan ng Panginoon, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa gabi nito. At may katanungan po tayo, may trangkaso na bang lahat? Tayo pinagaling ng Panginoon. Actually, ito pong linggong to may sakit ako. Pero kasi ako'y nagsasariling gamot. Pag nakaramdam ng agad. Actually, wala akong boses ng Monday to Wednesday. Malat na, dahil sa hindi lumalabas na pag-ubo. Salamat sa Panginoon dahil sa webinar itong kanina umaga may boses na po akong maayos. At hindi ko alam kung nagkataon man, siguro inalaw ng Lord at hindi available ng kuya dyan at ang kuya dyan ay may trangkaso na din. At umihiling po siya ng panalangin sa atin sa gabi ito. Salamat po. Para naman po sa ating testimony, tatawagan mo po ang ating Sister Jasmine Borges. Magandang gabi po sa ating lahat. I-share ko lang po yung tumatak talaga sa akin yung conference, hindi makamove on sa conference, dun sa district sa Waiwa. Yung isang speaker doon sa session, sabi niya kasi, tungkol yun sa growth, sa pagiging mature. Sabi niya, baka kaya hindi mo pa nararanasan yung pagbabago or kaya wala pang growth sa sarili mo o kaya sa spiritual din kasi ayaw mo. Kasi may hinihintay ka, naghintay ka. At saka na ako magbabago pag ganito na ako. Hindi pala ganun yung pagbabago, wala palang hinihintay. Nasa sarili mo yun na kay Lord yun na kung gusto mo magpabago ka, hindi yung may hinihintay ka pang next year na, sa 2026. Sa 2026, hindi na ako magaganto ganyan. Ilang year na yung dumaan, ganito ka pa rin, hindi mo pa rin malaman yung talagang pagbabago na hinahanap mo. So, parang umano sa akin yun na, oo nga no, baka kaya hindi ko pa mabitawan yung ganito, hindi ko pa magawa yung ganito kasi may parang ayoko pa. Yung parang, ay, tsaka na, hindi ko pa kaya yung ganito. Yung parang may si Lord na lang pala yung naghihintay sa akin na parang ilabas ko na yun, tanggalin ko na yun. Pero parang, hindi pa, tsaka na, ano pa naman kaya pa naman Parang yung hinihintay ko, naghihintay pala ako sa wala. Hanggang sa yung pagbabagong pinag-pray ko na-feel ko na parang, Lord, parang wala namang nangyayari. So, nagkaroon ako ng realization na parang, ako pala yung mali. Ako pala yung nagpapahirap din sa sarili ko para mag-grow ako spiritually, hindi lang spiritually, pati sa sarili, sa paligid. And yung sa kaibigan ko po, kasi pinag-pray ko po yung mga kaibigan ko dun sa amin. Isang gabi po magkakasama kami. Bigla ang sinabi sa akin ng kaibigan ko na, Jasmine, ang gato pala nung mga praise song sa mga churches. Sabi ko, anong praise song? Sabi niya yung tribes.
Sabi niya, oo, maganda yun, marami pa silang kanta na gano'n. Nagulat ako kasi bigla siyang nag-open ng gano'n sa akin. So one time pala, sinama siya ng pinsan niya dun sa Tayabas, sa church, parang, parang na-feel niya dun yung ano. Tapos sabi niya pa sa akin, pati yung mga worship song daw, yung mga Tagalog, parang, sabi niya, damang-dama niya daw yung binibigay ng mensahe ng mga bawat worship song. So parang, natutuwa ako kasi pinag-pray ko kay Lord na, yung mga kaibigan ko na kasi na yung parang sagradong kalong mga sagrado sila sa parang hindi sila mawawala sa mga events, sa mga nagtawag ito, mga tradisyon ng bawat religion, gano'n. So, pinag-pray ko na, Lord, palabutin mo yung puso nila, patuloy mong katukin, tulungan mo din ako kung paano. So, yung parang, tatlo ata sa kaibigan ko doon sa kasama is na kapag simba-simba sila sa mga iba't ibang churches and napupunta sila sa mga Christian organization. So natutuwa ako kasi parang syempre gusto ko din sila makasama. Yan, may malapit naman dito sa tapat, tatawid lang kami. Hindi pa yung papahirapan pa namin yung sarili namin na kung saan-saan. So parang gusto kong ma-feel din nila yung napi-feel ko na binibigay ni Lord na saya na dahil dito sa pag-church, sa mga gawain, eh nagpapasalamat ako kay Lord kasi hindi siya nagkukulang na ngayon, parang sa schooling, parang doon po kasi sa school ko, trimester po, dalawang beses kami nagbabayad ng tuition. So parang giba-giba pa yung na mapapakansan kukuha, parang pawag ka daw kasi doon sa school, may bayad. Nagpapasalamat din ako kay Lord kasi sa pag-iingat niya doon sa amin, kasi patawid-tawid po kami doon sa school. Magkatapat po yung building 1, building 2. Pagtapos po ng isang subject, tatawid po ulit kami lahat, doon naman po kami sa isa. Pagtapos po nun, patawid-tawid po kami, syempre may, kahit po pedestrian lane yun, ang bibilis ng mga motor, hindi sila kagano'n ka na, hampasin mo na sila ng bag para lang sila huminto. So parang pinapalalahanan kami ng mga teacher naman na mag-ingat-ingat kami dyan. Ay, napapasalamat ako kay Lord sa lahat ng ginagawa niyang kabutihan, hindi lang sa amin, pati sa mga mahal ko sa buhay, dito sa ministry. Napapasalamat din po ako sa mga youth na patuloy na nagpa-participate sa mga gawain. Ayan. So may gawain pa po tayo ulit, yung North Caravan. Nangingi po ako ng confirmation sa inyo. At hindi ko din po kasi sure kung makaka-attend po ako noon. Kaya parang kahit pwede po sumama ang workers kung available po sila, pastor. Pero nangihingi na po ng confirmation yung YWAP president natin dito sa district para dun sa North Caravan dahil may ipoprovide po na bus ang district. Di ko po alam po sa district or may mag-sponsor po. So maraming salamat po and God bless po. Salamat po sa Panginoon. At ngayon naman po ay dadako tayo sa ating God's message na natin na na ating napakasipag. Ang aking kapatid sa pananampalataya, ang ating napakasipag na youth officer before. Napagdaanan niya po yan Sunday School, Kabataan, YMO. Masipag na si teacher. Ako'y bumibilib talaga sa ginagawa ng Panginoon sa buhay ng ating Pistita Baisa. Wait lang! Siya po ay graduate na. At maraming salamat, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating Sister Pistita Baisa. Magandang gawin po sa bawat isa. Una-una po nag-apasalamat po sa Panginoon sa pag-iingat niya po sa aming pamilya. And nice ko rin pong i-share yung share ko po doon sa San Isidro, yun nga po yung sa anak ko po. And hindi lang po kay CJ, pati rin kay B-Boy kasi may mga nilalabas siyang mga talent na hindi ko rin akalain na parang nag-i-improve siya sa schooling niya. And yung sa anak ko po kasi, konting background lang po. Grade 4, sumali siya doon, hindi siya nanalo. Kahit anong place, wala. Hanggang 7th place yung pwedeng ma-receive, pero wala talaga. Grade 5, sumali ulit siya, wala pa din. Tapos one time na sabi niya, ayoko nang sumali, hindi naman ako nananalo. Marami namang mas matalino. And then grade 6, ayan, binigay na ni Lord, nag-first place siya doon sa journalism, sa science writing. So even sa mga bata, kumikilo si Lord sa
sa buhay natin. Tapos, as parent, ayun, gagabayan natin sila. So, sige po sa akin pong verse. Sa ngayon pong gabi, ang hinandihan ko po lahat na tumayo. Ang verse po natin ay sa Roma 12:2. Yan, sabi po dito, yan, meron po sa natin sa screen. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban, kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa gabi pong ito. Dalangin po namin, Lord God, na gabay mo po kami sa aming po pag-aaral. Inisip mo, Lord, ang aming po mga puso. Gawin pong handa at karapat-dapat, Panginoon. Maunawaan po namin ang mensahe ito. At Lord, dalangin ko rin po na bigyan mo po ako, Panginoon, ng karunungan na nagmumula po sa iyo. Maihatid, Lord God, ng wasto, Panginoon, ang iyo pong mensahe sa aking mga kapatid, Panginoon. Mahusap sa bawat isa sa amin at may apply po sa amin po mga buhay. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Yan. So, dito po sa verse natin, sabi, napapaligiran tayo ng maraming boses at impluensya ng mundo. Yan, may social media, may barkada, eskwela, music at kung ano-ano pa. So, ang tanong doon, ano ba yung boses na pinapakinggan natin? Yan, boses ba ng mundo or boses ng Diyos? Sabi po doon sa verse na binasa natin, huwag tayong sumunod sa uso ng mundo o sa kung ano ang sinasabi ng mga ng karamihan ng mga tao sa paligid natin. Dahil hindi lahat ng uso o sinasabi ng mga nasa paligid natin ay tama sa mata ng Diyos. Ang mundo ay nagtuturo ng mga bagay tulad na, so ito po yung mga tinuturo ng mundo, unahin mo ang sarili mo, gawin mo kung ano ang gusto mo, bahala ka na sa buhay mo, basta masaya ka. Yan po yung tinuturo ng mundo sa atin. Pero sabi po dito, ang kalooban ng Diyos ay kabaligtaran sa tinuturo ng mundo. Sabi po dito, ang turo ng Diyos ay unahin ng Diyos at ang kapwa, mamuhay ng may kabanalan, magpatawad, magmahal, at maglingkod. So meron po dito mga ilan sa mga paniniwala ng tao na ayon po sa standards ng mundo, world's view, ano ang sinasabi ng mundo, and ano naman yung God's view tungkol sa mga paniniwala na ito. So una po dito nakalagay, follow your heart. Sundin mo ang puso mo. Yan yung turo ng mundo. Pag mag-interview ka ng isang tao, paano siya naging ganito, paano siya naging successful, ang isasagot niya, follow your heart. Pero sabi ng Diyos, guard your heart. Because our heart is deceitful. Mapandil lang. Hindi lahat ng sinasabi ng puso natin, tinitibok ng puso natin ay tama. Sabi po dyan sa Proverbs 4:23, ingatan mo ang puso mo higit sa lahat ng bagay sapagkat dito nanggagaling ang bukal ng buhay. So mga marinig natin yung isa sa mga artista, pag mga in-interview, just follow your heart. Pero mali pala. Ikaw dapat yung mag-guard dun sa heart mo. Kaya maririnig din po natin yan sa mga pelikula. Sundin po yung damdamin, sundin ang puso. Pero ang sabi ng Diyos, yan po, ingatan. Ingatan ang puso natin, bantayan kung ano ang pinapakinggan at pinapaniwalaan. Sabi po dito, ang puso daw po natin ay parang garden. Kung hindi mo ito babantayan, tutubuan ang mga damo na nagre-represent sa mga kasalanan, galit o tukso. Pero kung iingatan natin ang ating puso, ito ay lalago at ang bunga ng Espiritu ang makikita. Pangalawa, na madalas natin nakikita, kinakaption pa madalas ng mga tao, believe in yourself. Yan, magtiwala ka lang sa sarili mo. Nakakalungkot
pag may tatanungin ka talagang tao kung anong narating niya sa buhay niya, paano niya narating yun, ito sasagot niya believe in yourself. And usually sa mga kabataan na yung mga tinulook up nila, ito yung mga pinanghahawakan nila sa sarili nila, believe in yourself. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Pero hindi pala dapat ganoon. Sabi mo, trust in God. Magtiwala ka sa Diyos, hindi sa sarili. Yan. Kung magtitiwala tayo sa Diyos, mas malawak ang kanyang pananaw, mas malalim na karunungan ang kanya ibibigay sa atin. Yun po, no, halimbawa sa mga estudyante na nag-aaral, tapos may mga sinasalihan din ng mga extracurricular. Kung yun yung paniniwalaan niya, words, view sa sarili niya, believe in yourself, maaari nga na magtagumpay siya, pero hindi din maganda dahil kayo ba nanggagaling yung karunungan, kundi sa Panginoon. Yung believe in yourself, masyado na siyang nagre-rely sa kanyang sarili. And next, pangatlo na view ng mundo, do what makes you happy. Gawin mo lang kung saan ka masaya. Marinig pa natin dyan, basta wala kang tinatapakang tao. Madalas natin yan marinig, yung businessman, showbiz. Basta wala kang tinatapakang tao, gawin mo lang ang gawin. Do what makes you happy. Pero, pag nakiayon ka dyan, hindi rin magiging maganda ang kalalabasan. Ang dapat daw po ay sa God's view, do what pleases God. Gawin ang kalugod-lugod sa Diyos. Yan. Do what makes you happy. Yan ang kasayahan ng mundo ay panandalian, pero ang kagalakan na galing sa Panginoon ay pang matagalan at nagbibigay ng kapayapaan. Next po. Yan, narinig niyo ba to? YOLO. You only live once. Minsan lang tayo mabuhay. Yan, kaya yung pananaw ng iba, isang beses lang tayo mabubuhay, kainin na lahat ng gusto kainin. Kahit bawal, gawin mo na lahat ng gusto mo. Totoo naman na we only live once, isang beses lang. Pero sa mundo kasi, pag yan yung naging stand nila, you only live once, sa iba nila nilalaan ang kanilang mga buhay. Yun ay gawin na lang yung kung ano yung gusto. Pero sa God's view, yan, live wisely and we live wisely and for eternity. Mamuhay ng may takot sa Diyos. Yung you only live once, minsan lang tayo mabuhay. Kaya sabi dito, gamitin na natin ito para sa mga bagay na may halaga, para sa walang hanggan, para sa Panginoon. And kasunod po, don't let anyone tell you what to do. Yung hindi mo na hihingiin yung sa mga ibang tao, doon ka lang nakafocus sa sarili mo, hayaan mo na sila, basta nakafocus lang sa sarili mo. Don't let anyone tell you what to do. Pero sa kabaligtaran, sa God's view, submit to God and obey His word. James 4:7. Pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyong diablo, at lalayo siya sa inyo. Exactly po nakalagay dito, no? Walang makakapagsabi sa akin kung ano ang gagawin ko. Yan sa mga matatapang na tao. Na walang ibang, walang sino-sino na hindi nakikinig sa mga payo ng iba. Yan, walang makakapagsabi sa akin kung ano ang gagawin ko. Parang sa sarili niya lang, my house, my rules. Minsan sa mga pagpapalaki sa anak, my child, my rules. Yan, kaya nagkakagulo sa bahay. Hindi nakikinig sa mga naka-experience na sa mga kung paano ang parenting. Yan, sabi ko, kapag ito ang maging stand ng tao, don't let anyone tell you what to do, hindi siya nagiging teachable or hindi nagiging handa yung puso niya na magpakorek or maturuan ng mga tamang bagay. Sabi rin siya na ganito ang attitude ng tao yan, pagiging matigas ang ulo ay daan sa kapahamakan. Number 6, get revenge. Yan, revenge is right if they hurt you. Yan, get revenge. Sa
Sa mga pelikula na makikita natin to. Maghiganti ka. Yan. Kapag nagawa na kasalanan. Huwag mong hayaan na ganyan yung gawin nila sa'yo. Yan yung tuturo ng mundo. Huwag ka magpaapi. Ganyan ang ginawa sa'yo. Papatawarin mo pa ba? Yan yung paniniwala ng mundo. Pero ang naisituro ng Lord ay forgive others. Just like God forgave you. Nagpatawad kayo sa isa't isa. Gaya na pagpapatawad ng Panginoon sa iyo. Ang turo ng mundo ay gumanti ka dahil nasaktan ka nila. Pero ang turo ng Diyos, kahit nasaktan ka nila, ay matutunan silang patawarin. And sunod po, tinuturo ng mundo sa atin, and be popular, get lots of followers. Yan sa mga younger na generations po noon. Masyado na silang nahuhook na dapat marami akong followers, marami nakakilala sa akin. Pag hindi nangyari yun, madedepress, malulungkot kung ano-ano yung gagawin sa sarili. Parang nagiging people pleaser na sila. Gusto nila yung tao, lagi silang magustuhan, lagi silang lagi silang yung maayos ba doon sa paningin ng iba. Miniplease na nila yung mga tao. Pero sa God's view, sabi dyan, follow Jesus even if others don't. Sabi ko, kung ibig din namang sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod ka sa akin. So, ang utos ng Diyos dito, kahit yung mga tao, hindi mo mapiplease ang lahat ng tao. Pero ang Diyos ay nagagalak siya sa isang tao na sumusunod sa kanyang kalooban. Hindi niya piniplease ang iba, kundi ang nais niya ay ang Diyos ang kanyang ma-please. And number 8, yan, it's okay to lie sometimes, turo ng mundo. Minsan-minsan lang naman to. Yan. Pero sabi dyan, sa God's view, speak the truth always. Ephesians 4:25, itakwil na ninyo ang sinungalingan at magsabi ng totoo sa isa't isa. So sa world's view, susuportahan pa niya yan eh. Oo, minsan lang naman, di mo naman nauulitin. Tsaka para naman yan sa hindi na magkagulo. Yun yung parang sineset ng sinang mundo na normal to yung mga gantong bagay, tinatanggap na, pero sa Panginoon, yan, speak the truth always. Number 9, love yourself first. Yan, self-love. Nakatuon sa pag-ibig sa sarili. Unahin mo ang sarili mo, self-love muna bago ang iba. Yan, nakikita ko rin po sa madalas sa mga Facebook. Self-love yung mga caption ng mga kabataan. Pero ang turo ng Panginoon, sabi nga, huwag umayon sa takbo ng mundong ito, kundi ang turo niya, imbis na love yourself first, love God first, then love others. Yan, bigin ang Panginoon mong Diyos, and then pag initig natin siya ng lubusan, susunod na din doon na matutunan nating mahalin ang ating kapwa. And number 10, yan, panghuli po dito, naturo ng mundo tungkol sa success. Ang success daw po sa mundo